Isipin sa isang iglap ay naroroon sa pinaka, nagbabago na kaganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi bilang isang pangkaraniwang manonood, ngunit bilang isang tao na may responsibilidad na isagawa ang pagpapako sa krus ng anak ng Diyos mismo. Ito ay eksaktong posisyon kung saan naroroon si Longinos, ang Roman centurion na nakasaksi ng malapit sa mga huling sandali ni Hesukristo sa krus. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang makasaysayang kwento, ngunit isang malakas na patuto kung paano mababago ng Diyos ang puso na tumigas ng karahasan at digmaan kung iniisip natin ang pagpapako sa krus. Madalas tayong nakatuon kay Jesus at sa kanyang sakripisyo, at tama. Gayunpaman, may iba pang mga figure sa salaysay na ito nakarapat, dapat sa ating pansin dahil ang kanilang buhay ay ganap na binago ng banal na engkwentro na ito. Ang Longinos ay kumakatawan sa ating lahat na, sa ilang sandali ay malayo sa Diyos, na tinutupad ang ating mga mundong obligasyon, nang hindi nakikita na nakikilahok tayo sa isang bagay na mas malaki. Ang pananampalataya na ipinanganak sa gitna ng sundalong Romano na ito ay nagtuturo sa amin na ang anumang puso ay masyadong matigas para sa banal na biyaya, tulad ng nakasulat sa Ezekiel 36:26. Bibigyan kita ng isang bagong puso at ilalagay ko ang isang bagong espiritu sa loob mo at aalisin ko mula sa iyong laman ang puso ng bato at bibigyan kita ng isang puso ng laman. Ang radikal na pagbabagong ito ay nagsimula sa pinakamadilim na sandali sa kasaysayan, kapag ang kadiliman ay sumaklaw sa lupa at ang belo ng templo ay napunit sa dalawa. Hindi alam ni Longinos na malapit na siyang maging isang ocular na saksi ng pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig na nakita ng mundo. Ang konteksto ng kaganapan na magpakailanman magbabago sa buhay ni Longinos ay pambihirang sa lahat ng paraan. Ang pagpapako sa krus ni Jesus sa Jerusalem ay hindi lamang isa pang pagpatay sa Roma. Ito ay ang pinakahuling sandali ng plano ng kaligtasan na dinisenyo ng Diyos mula pa bago ang pundasyon ng mundo. Bilang isang nakaranas na centurion, nasaksihan ni Longinos ang hindi mabilang na mga pagpapako, ngunit hindi pa ako nakakita ng anumang katulad sa kung ano ang malapit kong mag-eksperimento. Ang mga supernatural na fenomena na sinamahan ng pagkamatay ni Kristo ay malinaw na kahit na ang isang matigas na sundalo sa loob ng maraming taon ng digmaan ay hindi maaaring balewalain sila. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Mateo 27:45 na mula sa ika-6 na oras ay may kadiliman sa buong mundo hanggang sa ika-9 na oras. Ang mga ito ay hindi simpleng mga ulap ng pasahero, ngunit isang supernatural na kadiliman na sumasakop sa buong rehiyon na parang ang paglikha mismo ay nagsisisi sa pagkamatay ng lumikha nito. Ang Longinos, na sanay sa pagpapanatili ng pagkakasunod, sunod at disiplina, ay natagpuan ng harapan sa mga kaganapan na hinamon ang lahat ng lohika ng tao. Ang lindol na sumunod sa pagkamatay ni Jesus, ayon kay Mateo 24:21, ay napakalakas na ang lupa ay nanginginig at sumira ang mga bato. Isipin ang epekto nito sa isang tao na ang buong buhay ay batay sa kontrol at mahuhulaan. Ang mga fenomena na ito ay hindi coincidences. Sila ay mga banal na palatandaan na tumuturo sa totoong pagkakakilanlan ng isa na namatay lamang sa krus. Ang pananampalataya ni Longinos ay nagsimulang ipanganak sa gitna ng mga supernatural na kaganapan na ito, na naghahanda ng kanyang puso para sa paghahayag na darating. Ang responsibilidad ng senturyon sa isang pagpapako sa krus ay napakalawak at hindi gaanong-gaanong ginawaran. Bilang isang opisyal na namamahala sa pagpapatupad, kailangang tiyakin ni Longinos na ang lahat ay isinasagawa ayon sa mahigpit na regulasyon ng Roman. Ang kanyang tungkulin ay upang matiyak na ang nahatulan ay namatay ng mahusay at na walang mga kaguluhan o mga pagtatangka sa pagsagip. Gayunpaman, mula sa sandaling si Jesus ay naihatid sa kanyang mga kamay, nagsimulang napansin ni Longinos ang ibang bagay. Ang bilanggo na ito ay hindi kumilos tulad ng iba. Walang mga sigaw ng kawalan ng pag-asa, walang mga sumpa laban sa kanilang mga executive, walang mga desperadong pagtatangka ng tambutso. Sa halip mayroong isang dignidad at kapayapaan na hindi pa nasaksihan ni Longinos sa isang parusang kamatayan. Bilang isang profesional na sundalo, natutunan niyang basahin ang mga tao lalo na sa mga oras ng matinding stress.
Ngunit hinamon ni Jesus ang lahat ng kanyang inaasahan. Ang paraan ng pagtugon ni Kristo sa pagpapahirap at kahihiyan ay ganap na salungat sa kalikasan ng tao na alam ni Longinos. Ang pagmamasid na ito ay nagtanim ng mga unang buto ng pag-aalinlangan sa iyong matigas na pag-iisip. Sino ba talaga ang taong ito na humarap sa kamatayan na may katahimikan? Itinuturo sa atin ng Biblia sa 1 Pedro 2:23 na si Jesus, nang isinumpa nila siya, ay hindi tumugon ng sumpa. Nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta, ngunit ipinagkatiwala ang dahilan kung saan siya hinuhusgahan ng tumpakay. Ang pambihirang salubin na ito ay hindi napansin ni Longinos, na nagsimulang tanungin ang lahat ng naisip niya tungkol sa alam tungkol sa hustisya at kawalang kasalanan. Ang mga supernatural na fenomena na sinamahan ng pagpapako sa krus ay halata, na kahit na ang mga nag-aalinlangan na sundalo ay hindi maitatanggi sa kanila. Nang maiyak ni Jesus ang Ama mula sa krus, na nagsasabing, "Diyos ko, aking Diyos, bakit mo ako tinulungan?" Ang pinaka-nakakagulat na sandali ay dumating kapag ang belo ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba, na sumisimbolo na ang daan patungo sa Diyos ay hindi na pinaghihigpitan sa mga mataas na pari, ngunit ngayon ay bukas para sa lahat ng sangkatauhan. Ang kaganapang ito, na iniulat noong Marcos 15:38, ay naganap sa eksaktong sandali ng pagkamatay ni Jesus, at mabilis na nakarating ang balita sa mga sundalo na nasa Golgota. Para sa Longinos, hindi lamang ito isa pang kakaibang kaganapan. Ito ay isang supernatural na kumpirmasyon na may isang bagay na mahalaga sa monumento na nangyari. Ang lupa mismo ay tila tumutugon sa pagkamatay ng pambihirang tao na ito. Tulad ng itinuturo sa atin ng Roma 8:22, ang lahat ng paglikha ng isa at ang isa ay may sakit sa panganganak hanggang ngayon. Ang paglikha ay nagsisisi sa pagkamatay ng tagalikha nito, at si Longinos ay isang direktang saksi ng kosmikong pagdadalamhati na ito. Ang mga pangyayaring ito ay naghanda ng kanilang mga puso para sa pagtatapat na malapit ng gawin. Ang unang pagtatapat ng pananampalataya ng Longinos ay minarkahan ang isa sa mga pinakamalakas na sandali sa buong pagsasalaysay sa pagpapako sa krus. Kapag ang lahat ng mga supernatural na kaganapan ay nagtapos sa pagkamatay ni Jesus, ang Roman centurion na ito, na pinatigas ng mga tao ng digmaan at karahasan, gumawa ng isang pahayag na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ayon kay Marcos 15:39, ang centurion sa harap niya, na nakikita na pagkatapos ng pag-iyak ay nag-expire na siya, sinabi, "Tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos." Hindi ito isang kaswal na pahayag o isang simpleng pagpapahayag ng pagtataka. Ito ay isang pagtatapat ng tunay na pananampalataya na umusbong mula sa isang puso na naantig ng banal na biyaya. Nasaksihan ni Longinos ang pagkamatay ng maraming tao, ngunit hindi pa niya nakita ang isang tao na namatay, na may gayong dignidad, kapatawaran at pagmamahal sa kanyang mga kaaway. Ang paraan na pinatawad ni Jesus ang kanyang mga executive na nagsasabing, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa." Lucas 23:34. Dapat na siya ay lubos na nakakaapekto kay Longinos. Narito ang isang tao na, sa halip na maghiganti, ay nag-alok ng kapatawaran kahit na ang mga pumatay sa kanya. Ang pagpapakita ng banal na pag-ibig ay sumira sa mga hadlang na itinayo ni Longinos sa paligid ng kanyang puso. Ang kanyang pagtatapat na tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos ay hindi lamang isang pagkilala sa intelektual, ngunit isang pagsuko ng puso bago ang labis na katibayan ng pagka-Diyos ni Kristo. Ang pagtatapat na ito ay minarkahan ng pagsisimula ng isang pagbabagong anyo na magdadala sa kanya mula sa pagiging isang tagapagpatupad ng hustisya ng Roma upang maging martir para sa pananampalataya ng Kristiyano. Upang lubos na maunawaan ang kadakilaan ng pagbabagong anyo ng Longinos, dapat muna nating malaman kung sino ang taong ito bago siya makatagpo kay Kristo. Bilang isang senturyon ng hukbo ng Roma, sinakop ni Longinos ang isang posisyon ng malaking awtoridad at responsibilidad. Ang isang senturyon ay may pananagutan sa pamumuno sa pagitan ng 80 at 100 sundalo, at upang maabot ang saklaw na ito, ang isang tao ay kailangang ipakita hindi lamang pambihirang halaga sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin ang mga kasanayan sa pamumuno.
hindi nagbabago na disiplina at ganap na katapatan sa Roman Empire. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng maraming mga halimbawa ng mga senturyon na mga tao ng isang kamangha-manghang kalikasan tulad ng senturyon ng Capernaum na humanga kay Jesus sa kanyang pananampalataya, Mateo 8, Angkor 13, at Cornelio na siyang unang banayad na tumanggap ng Ebanghelyo, Gawa 10. Ang Longinos ay kabilang sa ganitong uri ng mga pinuno ng militar na inilaan ang kanilang buhay sa paglilingkod sa pinakamalakas na imperyo sa mundo. Ang kanyang pagsasanay ay naging mahigpit na idinisenyo upang maalis ang anumang vestige ng kahinaan o sentimentidad na maaaring makagambala sa katuparan ng kanyang mga tungkulin, tulad ng itinuturo sa amin ng 1 Timoteo 3:4. Ikaw, kung gayon, ay nagdurusa ng mga parusa bilang isang mabuting sundalo ni Hesukristo. Walang sino mang militars ay nababalot sa negosyo ng buhay upang mapalugdan ang isa na kumuha sa kanya bilang isang sundalo. Bagaman ang talatang ito ay tumutukoy sa sundalong Kristiyano, perpektong inilalarawan niya ang kaisipan na pinagtibay ni Longinos bilang isang sundalong Romano. Ang kanyang buong buhay ay umiikot sa disiplina, pagsunod at pagiging epektibo sa pagsunod sa mga order. Anuman ang mahirap o moral na kaduda, dudang maaari silang maging. Ang karanasan sa militar ni Longinos ay naging isang tao na pinatigas ng brutal na katotohanan ng digmaan at trabaho. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan niya at kalahok sa makinarya ng militar ng Roma na nagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng lakas at takot. Ang kanyang madiskarteng katalinuhan ay maliwanag sa kanyang kakayahang mapanatili ang disiplina sa kanyang mga tauhan at magsagawa ng mga komplikadong operasyon na may katumpakan ng militar. Gayunpaman, ang parehong karanasan na ito ay lumikha ng isang emosyonal na shell sa paligid ng kanyang puso, na pinoprotektahan siya mula sa sakit at pakikiramay na maaaring makagambala sa kanyang mga tungkulin. Ang pagiging epektibo na humantong sa kanyang posisyon sa pamumuno ay hinihiling din na bumuo siya ng isang panloob na tigas na magpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga mahihirap na pagpapasya ng walang pag-aatubili. Bilang isang propesyonal na sundalo, natutunan niyang makita ang mga kaaway ng imperyo, hindi bilang tao sa mga pamilya at pangarap, ngunit bilang mga banta na dapat na neutralisado. Ang pananaw na ito ay kinakailangan para mabuhay sa mundo ng militar ng Roma, ngunit lumikha din ng isang hadlang sa pagitan ng Longinos at kanilang sariling sangkatauhan. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin ng mga Efeso 1:12 na wala tayong laban sa dugo at laman, ngunit laban sa mga punong guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito. Tesaum 1. Bagaman hindi alam ni Longinos sa oras na iyon, malapit na niyang malaman na ang tunay na labanan ay hindi laban sa mga pisikal na kaaway, ngunit laban sa mga espiritual na puwersa na nagpapanatili ng sangkatauhan sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Ang tigas at implacability na nailalarawan ng mga Longinos ay hindi personal na mga depekto, ngunit ang mga katangian na sinasadya ng sistemang militar ng Roma sa mga opisyal nito. Upang mapanatili ang kontrol sa isang imperyo na pinalawak mula sa Britanya hanggang Egypt, kailangan ng Roma ang mga sundalo na maaaring magsagawa ng mga order nang hindi nagtatanong. Kahit na ang mga utos na ito ay kasangkot sa matinding karahasan, ang Longinos ay hinuhubog ng sistemang ito upang maging isang epektibong instrumento ng imperial na kalooban na may kakayahang mapanatili ang pagkakasunod, sunod sa anumang gastos. Ang kanyang reputasyon bilang isang pinuno ay batay sa kanyang kakayahang gumawa ng mabilis at tiyak na mga pagpapasya nang hindi pinapayagan ng mga personal na emosyon o pagsasaalang, alang na makagambala sa katuparan ng kanyang tungkulin. Ang kaisipan na ito ay pinalakas sa pamamagitan ng mga tao ng pagsasanay at praktikal na karanasan na lumilikha ng isang pattern ng pag-iisip na nauna ng kahusayan sa pakikiramay. Gayunpaman, tulad ng itinuturo sa amin ni Ezekiel 11:19, at bibigyan ko sila ng puso at isang bagong espiritu ang ilalagay ko sa loob nila. At aalisin ko ang puso ng bato mula sa gitna ng kanilang laman at bibigyan kita ng isang puso ng laman. Ang Diyos ay may plano upang mapahina ang matigas na puso ng Longinos at gagamitin ang pagpapako sa kanyang sariling anak bilang instrumento ng pagbabagong ito.
Ang tigas na naging lakas sa mundo ng militar ay magiging isang hadlang na aalisin ng Diyos mismo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sakripisyo ng pag-ibig ni Kristo. Ang buhay ni Longinos ay minarkahan ng patuloy na pagkakalantad sa karahasan at kamatayan, mga karanasan na malalim na hinuhubog ang kanilang pananaw sa mundo. Bilang senturyon, nakilahok siya sa maraming mga kampanya ng militar, nasaksihan ang pagkawasak ng buong lungsod at inutusan ang pagpapatupad ng hindi mabilang na mga kaaway ng imperyo. Ang patuloy na pagkakalantad sa kalupitan ng digmaan ay nilikha sa kanya ng isang uri ng emosyonal na insensitivity na nagpapahintulot sa kanya na gumana ng epektibo sa isang kapaligiran kung saan ang kamatayan ay isang pang-araw-araw na katotohanan. Para sa Longinos, ang kamatayan ay naging nakagawiang isa pang tool sa Imperial Control Arsenal. Natuto siyang makita ang mga pagpatay na hindi bilang mga trahedya ng tao, ngunit bilang mga pamamaraan ng administratibo na kinakailangan upang mapanatili ang kapayapaan ng Roma. Ang dehumanized na pananaw na ito ay mahalaga para sa psikolohikal na kaligtasan nito sa isang mundo kung saan ang pakikiramay ay makikita bilang kahinaan at kahinaan ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Gayunpaman, dahil ipinapaalala nito sa amin ang mga Ecclesiastes 3:1-4, lahat ay may oras at ang lahat ng nais sa ilalim ng langit ay may oras. Malapit nang matuklasan ni Longinos na ang oras ay dumating na ang kanyang matigas na puso ay gumaling at binago ng engkwentro na may banal na pag-ibig. Ang kamatayan na ang kanyang patuloy na kasosyo ay malapit nang kumuha ng isang bagong kahulugan nang masaksihan niya ang pagkamatay ng anak ng Diyos. Ang pagsunod sa bulag sa Roma na tinukoy ang karera ng militar ng Longinos ay kumakatawan sa higit sa simpleng katapatan ng propesyonal. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na humulma sa pagkakakilanlan at layunin nito. Para sa isang Roman centurion, ang pagtatanong sa mas mataas na mga order ay hindi lamang insubordination. Ito ay pagkakanulo na maaring magresulta sa agarang pagkamatay. Ang kulturang ito ng ganap na pagsunod ay lumikha ng isang pattern ng pag-iisip sa Longinos na inuna ang katuparan ng tungkulin sa anumang pagsasaalang, alang sa personal o moral. Natuto siyang sugpuin ang kanyang sariling mga likas na hilig at emosyon na pabor sa mga hinihingi ng imperyo, na naging isang perpektong instrumento ng Roman will. Ang kaisipan na ito ay pinalakas sa pamamagitan ng mga taon ng mga gantimpala para sa pagsunod at malubhang parusa para sa anumang anyo ng pagsuway. Bilang isang resulta, si Longinos ay nakabuo ng isang pagkakakilanlan na ganap na nakipag-ugnay sa kanyang papel bilang isang sundalong Romano. Ang halaga nito bilang isang tao ay sinusukat sa pamamagitan ng pagiging epektibo nito sa pagsunod sa mga order, anuman ang dudang sa moral. Gayunpaman, tulad ng itinuturo nito sa amin 5:29, ang paglalagay kay Peter at ng mga apostol, sinabi nila, kinakailangan na sundin ng Diyos sa harap ng mga tao. Si Longinos ay malapit ng harapin ang isang pangunahing salungatan sa pagitan ng kanyang katapatan sa Roman Empire at isang higit na katapatan na magsisimulang umunlad sa hari ng mga hari. Ang bulag na pagsunod na naging lakas nito ay magiging isang hadlang na kailangang pagtagumpayan upang sundin ang katotohanan na malapit ng matuklasan sa krus ng Kalbaryo. Ang mga kaganapan na humantong sa pagpapako sa krus ni Jesus ay nagsimula sa kadiliman ng hardin, kung saan ang pagtataksil kay Judas ay naglunsad ng isang serye ng mga paghuhusga na magbubunyag ng parehong kawalang katarungan ng tao at perpektong plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ang bilangguan ni Jesus ay hindi isang aksidente o isang pagkabigo sa kanyang ministeryo. Ito ay ang sinasadyang katuparan ng mga hula na isinulat na siglo bago. Tulad ng hinulaang ni Jesus mismo sa Mateo 20:2. Alam mo na ang Pasko ng pagkabuhay ay ipinagdiriwang sa loob ng 2 araw at ang anak ng tao ay maihahatid upang maipako sa krus. Ang hula na ito ay hindi isang nakamamatay na pagbibitiw, ngunit isang pagpapahayag ng banal na layunin. Nang dumating ang mga sundalo at mga opisyal ng templo sa hardin na may mga sulo at armas, natagpuan nila si Jesus sa panalangin, ganap na handa sa darating. Ang kanyang pag-aresto ay minarkahan ang simula ng isang serye ng mga iligal na paghuhusga, nalalabag sa maraming aspeto ng batas ng Hudyo at Romano. Gayunpaman, ang parehong hindi patas na paghuhusga ay magsisilbi sa pangunahing layunin ng
Diyos na ipakita ang ganap na kawalang kasalanan ng kanyang anak at ang desperadong pangangailangan para sa sangkatauhan ng isang tagapagligtas. Ang banal na kabalintunan ay maliwanag. Ang mga nag-iisip na sumisira kay Jesus ay talagang tinutupad ang plano ng kaligtasan na kanyang gampanan. Tulad ng paalalahanan sa amin ni Isaiah 53:7, nabalisa siya sa kanya at nagdurusa, hindi binuksan ang kanyang bibig. Bilang isang kordero ay dinala sa patayan. At bilang mga tupa sa harap ng kanyang mga transimer, siya ay natahimik at hindi binuksan ang kanyang bibig. Mula sa sandali ng kanyang pag-aresto, ipinakita ni Jesus ang dignidad at layunin na makikilala ang kanyang buong landas patungo sa krus. Ang paglilitis laban kay Sanhedrin ay nagsiwalat ng desperasyon ng mga pinuno ng relihiyon para sa paghahanap ng ilang lehitimong akusasyon laban kay Jesus. Ngunit inilantad din ang espiritual na katiwalian na nahawahan ng pamunuan ng mga Hudyo. Ayon sa batas ng mga Hudyo, ang mga paghatol sa kapital ay hindi maaaring isagawa sa gabi. Hindi sila maaaring gaganapin sa panahon ng mga pagdiriwang ng relihiyon at hindi bababa sa 2 mga nakasaksi na saksi na kinakailangan. Gayunpaman, ang paghatol ni Jesus ay lumabag sa lahat ng mga regulasyong ito. Na inihayag na ang mga pinuno ng relihiyon ay mas interesado na alisin ang isang napansin na banta kaysa sa pagsunod sa hustisya na inangkin nilang ipagtanggol. Ang akusasyon ng kalapastangan na sa wakas ay ipinakita laban kay Jesus ay batay sa kanyang pahayag na anak ng Diyos, isang katotohanan na tinanggihan nila sa kabila ng masaganang katibayan na ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga himala at turo, tulad ng nakasulat sa Juan 10:33 nang ipinahayag ni Jesus na, "Ako at ang Ama ay tayo." Ang mga Hudyo ay kumuha ng mga bato upang binato siya na nagsasabing, "Para sa mabuting gawa ay hindi tayo umaangkop sa iyo, ngunit sa pamamagitan ng paglapastangan sapagkat ikaw bilang isang tao ikaw ay naging Diyos." Ang sa akusasyon na ito, kahit na hindi totoo sa hangarin nitong hatulan, ay totoo na totoo sa nilalaman nito. Si Jesus ay talagang nagkatawang tao, ngunit ang mga pinuno ng relihiyon ay bulag sa katotohanan ito dahil sa kanyang pagmamataas at personal na interes. Ang paglilitis laban kay Sanhedrin ay hindi lamang isang legal na pamamaalam. Ito ay isang pagpapakita ng espiritual na pagkabulag na pumipigil sa mga tao na kilalanin ang katotohanan ng Diyos kahit na ito ay direkta sa harap nila. Ang pagmamaneho ni Jesus bago si Poncio Pilatos ay minarkahan ng isang mahalagang paglipat sa proseso ng kanyang pagpapako sa krus na inilipat ang kaso ng relihiyosong globo ng Roman sa legal na sistema. Alam ng mga pinuno ng mga Hudyo na wala silang autoridad na isagawa ang parusang kamatayan sa ilalim ng pananakop ng Roman, kaya kailangan nilang kumbinsihin si Pilato na si Jesus ay kumakatawan sa isang banta sa politika sa imperyo. Ang pangangailangang ito ay nagpilit sa kanila na baguhin ang kanilang akusasyon ng relihiyosong kalapastangan sa pampulitikang sedisyon na inaangkin na inihayag ni Jesus ang kanyang sarili at hinikayat niya ang mga tao na huwag magbayad ng buwis kay Cesar. Gayunpaman, ang mga paratang na ito ay ganap na hindi totoo, tulad ng ipinakita ni Jesus mismo nang sinabi niya, "Bigyan si Cesar kung ano ang mula kay Cesar at sa Diyos kung ano ang Diyos." Mateo 22:21. Si Pilato bilang isang may karanasan na gobernador ay maaring makita kaagad sa pamamagitan ng mga akusasyong ito. Ang kanyang pagsisiyasat kay Jesus ay nagsiwalat hindi lamang ang kawalang kasalanan ng mga akusado, kundi pati na rin ang espiritual na kalikasan ng kanyang kaharian. Nang sinabi ni Jesus, "Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito," Juan 13:36, naintindihan ni Pilato na hindi siya nakikipag-usap sa isang pampulitikang revolusyonaryo, ngunit sa isang tao na ganap na naiiba. Ang pag-uusap sa pagitan ni Pilatos at Jesus tungkol sa katotohanan, Juan 37:38, ay nagpahayag ng kaibahan sa pagitan ng makamundong karunungan ng gobernador at ang walang hanggang katotohanan na kinakatawan ni Jesus. Makikilala ni Pilatos ang kawalang kasalanan ni Jesus, ngunit hindi niya makikilala ang kanyang pagkadiyos, isang pagkabulag na hahantong sa kanya upang makagawa ng pinakatrahedya na desisyon ng kanyang karera sa politika.
Ang pagsisiyasat ni Pilato kay Jesus ay nagpahayag ng kapwa pampulitikang karunungan ng gobernador at ang kanyang kawalan ng kakayahan na lubos na maunawaan ang likas na katangian ng isa sa kanya. Si Pilato ay pinasiyahan si Judea sa loob ng maraming taon at nakabuo ng isang talamak na pag-unawa sa lokal na patakaran at tensyon sa relihiyon na nailalarawan ng rehiyon. Ang kanyang karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na agad na makita na ang mga akusasyon laban kay Jesus ay na motivation ng inggit at karibal ng relihiyon kaysa sa lehitimong mga alalahanin tungkol sa seguridad ng Estado. Ang katahimikan ni Jesus bago ang marami sa mga akusasyon ay labis na humanga kay Pilato, na ginamit sa mga nasasakdal na humingi ng kanilang buhay o subukang ipagtanggol ang kanilang sarili ng masigla, tulad ng sinabi sa atin ng Mateo 27:14. Ngunit hindi sumagot si Jesus ng isang salita sa paraang ang gobernador ay nagtaka ng maraming. Ang katahimikan na ito ay hindi isang pagpasok ng pagkakasala, ngunit ang katuparan ng hula ng Isaias, Wimautriber, siyempre na tungkol sa naghihirap na lingkod na hindi magbubukas ng kanyang bibig sa harap ng kanyang mga nagsusumbong. Ang babala na ipinadala sa kanya ng asawa ni Pilato na nagsasabi sa kanya na wala kang kinalaman sa patas na iyon, dahil ngayon ay nagdusa ako ng maraming mga pangarap dahil sa kanya. Mateo 27:19, nagdagdag ng isang supernatural na sukat sa dilema na nakaharap sa gobernador. Ang banal na babala na ito sa pamamagitan ng isang panaginip ay isang huling pagkakataon para kay Pilato na gumawa ng tamang desisyon. Ngunit ang kanyang takot sa mga kahihinatnan sa politika ay hahantong sa kanya na huwag pansinin ang kanyang budhi at banal na babala. Ang tanyag na presyon na orkestra ng mga pinuno ng relihiyon at ang trahedya na halalan sa pagitan ni Jesus at Baras ay nagsiwalat ng lalim ng pagmamanipula sa politika at pagkabulag sa espiritual na naglalarawan sa sandaling ito. Ang parehong mga pinuno na nagpakilala kay Jesus bilang hari sa panahon ng kanyang pagpasok sa Jerusalem ngayon ay sumigaw na humihiling sa kanilang pagpapako sa krus, isang pagpapakita kung gaano kadali ang mga madla ay maaaring manipulahin kapag sila ay pinangungunahan ng mga tiwaling pinuno. Ang tradisyon ng pagpapalaya ng isang bilanggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay nagbigay ng pagkakataon kay Pilato na palayain si Jesus nang hindi direktang kinakaharap ang mga pinuno ng mga Hudyo. Ngunit ang diskarte na ito ay nabigo ng ang karamihan ay pinili ni Barabbas, isang mamamatay o at revolusyonaryo tungkol kay Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang pagpili na ito ay malalim na sinasagisag. Pinili ng sangkatauhan ang karahasan sa pag-ibig, paghihimagsik tungkol sa pagtubos, kamatayan tungkol sa buhay, tulad ng itinuturo sa atin ng Juan 3:19. At ito ay paghatol. Ang ilaw na iyon ay dumating sa mundo, at ang mga tao ay mahal ang kadiliman kaysa sa ilaw dahil ang kanilang mga gawa ay masama. Ang pagpili ng Barabbas kay Jesus ay isang perpektong pagpapakita ng kalakaran ng tao patungo sa kadiliman. Gayunpaman, kahit na ang trahedyang desisyon na ito ay nagsilbi sa plano ng Diyos, sapagkat si Barabbas ay naging simbolo ng lahat ng sangkatauhan. Nagkasala ng kamatayan ngunit pinakawalan dahil naganap si Jesus. Ang banal na kabalintunaan ay kapag pumipili ng Barabbas, ang karamihan ng tao ay naglalarawan ng eksakto kung ano ang nagawa ni Jesus. Maganap ang lugar ng salarin upang mapalaya ang salarin, ang pangwakas na pangungusap ni Pilato na sinamahan ng simbolikong paghuhugas ng kamay ay kumakatawan sa isa sa mga pinaka-trahedyang sandali ng moral na duwag sa kasaysayan ng tao. Sa kabila ng kanyang paniniwala na si Jesus ay walang kasalanan, pinili ni Pilato ang pampulitikang file sa hustisya na natatakot sa higit na mga kahihinatnan ng paghamon sa karamihan kaysa sa mga kahihinatnan ng pagkondena ng isang walang kasalanan. Ang kanyang deklarasyon na innocent ako ay mula sa dugo ng patas na ito, doon ka, Mateo 27:24, ay isang nakagagalit na pagtatangka na ilipat ang responsibilidad sa moral sa iba, ngunit ang responsibilidad ng pangwakas na desisyon ay ganap na nahulog sa kanya bilang iisang may autoridad na mag-utos sa pagpapako sa krus. Ang paghuhugas ng kamay ng Pilato ay naging isang universal na simbolo ng moral na duwag, ang pagtatangka upang maiwasan ang responsibilidad
para sa mahirap ngunit tamang pagpapasya. Tulad ng itinuturo sa atin ng Santiago 4:17, at sino ang nakakaalam kung paano gawin ang mabuti at hindi? Ito ay kasalanan. Alam ni Pilatos kung ano ang tama, ngunit pinili kung ano ang maginhawa sa politika. Ang kanyang desisyon na ibigay kay Jesus na ma-flag at ipinako sa krus hindi lamang na seal ang kapalaran ni Kristo, ngunit tinatakan din ang kanyang sariling kapalaran bilang ang taong kinundena ang anak ng Diyos. Ang flagellation na nag-utos sa pagpapako sa krus bilang isang brutal na anyo ng pagpapahirap na idinisenyo upang mapahina ang nahatulan bago ang pangwakas na pagpapatupad. Gayunpaman, para kay Jesus ang bawat latigo ay bahagi ng presyo na binabayaran niya para sa mga kasalanan ng sangkatauhan na tinutupad ang hula ni Isaiah 53:5. Ngunit siya ay nasugatan ng ating mga paghihimagsik na pinagbigyan ng ating mga kasalanan. Ang parusa ng ating kapayapaan ay tungkol sa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang sakit ay pinagaling tayo. Ang pag-flag ni Jesus sa ilalim ng pangangasiwa ng Longinos ay minarkahan ang unang direktang pagtatagpo ng senturyon na may pambihirang kalikasan ni Kristo, isang engkwentro na magsisimulang masira ang mga emosyonal na panlaban na itinayo niya sa loob ng maraming taon ng paglilingkod sa militar. Bilang isang bihasang opisyal, nasaksihan ni Longinos ang hindi mabilang na mga flagellations, isang malupit na parusa na idinisenyo hindi lamang upang maging sanhi ng matinding pisikal na sakit, kundi pati na rin para sa psikolohikal na paglabag sa nahatulan. Ang Roman flagella, na kilala bilang flagrum, ay nilagyan ng maraming mga strap ng katad na naglalaman ng mga fragment ng buto at metal na idinisenyo upang mapunit ang karne sa bawat suntok. Ang karaniwang pag-flag ay iniwan ng mga biktima sa gilid ng kamatayan na sumisigaw ng paghihirap at humihingi ng awa. Gayunpaman, nang napansin ni Longinos ang pag-flag ni Jesus, nasaksihan niya ang isang bagay na ganap na hinamon ang kanyang nakaraang karanasan. Sa halip na ang mga desperadong hiyawan na inaasahan niyang marinig, tiniis ni Jesus ang parusa na may isang dignidad na ganap na supernatural. Tulad ng hinuhulaan sa Isaiah 45:6, ibinigay ko ang aking katawan sa mga sanga at ang aking mga pisngi kung saan bumagsak ang aking balbas. Hindi ko itinago ang aking mukha ng mga pinsala at plema. Hindi lamang hinulaan ni Jesus ang kanyang pagdurusa, ngunit niyakap siya bilang bahagi ng kanyang muling pagtubos na misyon. Ang passive na pagtutol na ito ay hindi stoicism ng tao, ngunit isang pagpapakita ng banal na pag-ibig na handang magtiis ng anumang pagdurusa upang mailigtas ang sangkatauhan. Ang Longinos na sanay na makita kung gaano kalaki ang sakit na nabawasan ang pinakamalakas na kalalakihan sa desperadong mga pagsusumite, natagpuan ang kanyang sarili na nagmamasid sa isang tao na tila higit sa normal na pagdurusa ng tao. Ang maingat na pag-obserba ng mga Longinos sa panahon ng pag-flag ay nagsiwalat ng mga detalye na nagsimulang magtanim ng mga buto ng pag-aalinlangan tungkol sa pagkakasala ni Jesus at ang hustisya ng kanyang parusa. Bilang isang nakaranas na senturyon, binuo ni Longinos ang kakayahang basahin ang mga tao sa mga oras ng matinding stress, isang kasanayan na mahalaga upang mapanatili ang pagkakasunod, sunod at suriin ang mga potensyal na banta. Sa panahon ng pag-flag, maaari niyang obserbahan hindi lamang ang pambihirang pisikal na pagtutol ni Jesus, kundi pati na rin ang kanyang kaisipan at espiritual na saloobin. Sa halip na kapaitan at puot na karaniwang nailalarawan ng nahatulan, si Jesus ay nagpakita ng isang bagay na hindi pa nakita ni Longinos dati. Pakikiramay sa kanyang mga nagpapahirap. Ang pagmamasid na ito ay labis na nakakagambala para sa isang tao, na ang pangitain sa mundo ay batay sa mga malinaw na konsepto ng pagkakasala at kawalang kasalanan, hustisya at parusa. Ang paraan ng pagtingin ni Jesus sa kanyang mga tagapatay ay hindi sa puot o pagnanais na maghiganti, ngunit sa isang kalungkutan na tila higit na ikinalulungkot ang kanilang espiritual na estado kaysa sa kanilang sariling pisikal na pagdurusa, tulad ng itinuturo sa amin ng Pernam Pedro Donas in 21:23, sapagkat tinawag ka, sapagkat si Kristo ay nagdusa din para sa amin, na iniwan tayo ng halimbawa upang sundin mo ang kanyang mga yapak, na hindi nagkasala, hindi rin siya nakaranas ng panlilinlang,
sa kanyang bibig, na kapag sinumpa siya ay hindi tumugon sa sumpa. Nang siya unawain ito sa oras na iyon, siya ay lubos na naapektuhan ng kanyang nakita. Ang malupit na parody. Ang korona ng mga tinik ay hindi tulad ng isang natalo na biktima, ngunit bilang isang hari na tinutupad ang isang mas malaking layunin. Nagbibigay ng mga tinig ng jubilation, anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay darating sa iyo, makatarungan at tagapagligtas, mapagpakumbaba at pagsakay sa isang asno. Bagaman hindi alam ng mga sundalo, ang kanilang malupit na pangungutya ay nagpapahayag ng isang makahulang katotohanan. Si Jesus ay talagang isang hari, ngunit ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Sinimulan ni Longinos na may isang bagay na malalim sa kanyang kahihinatnan. Naranasan sa panahon ng kahihiyan ay nagsiwalat na ang kanyang matigas na puso ay nagsisimula na lumambot sa ilalim ng impluwensya ng banal na biyaya. Layunin ng buhay ay hindi pa nakaranas ng dati. Ang batas ng Diyos na nakasulat sa gitna ng Longinos ay nagsisimula ng magising, na lumilikha ng isang panloob na salungatan sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang isang sundalong Romano at ang kanyang lumalagong pananalig na siya ay nakikilahok sa isang kilabot na kawalan ng katarungan. Ang panloob na salungatan na ito ay ang simula ng kanyang espiritual na pagbabagong tama at ang mga pinarusahan ay nararapat sa kanilang kapalaran. Napagtagumpayan, si Jesus ay nagpakita ng isang matahimik na pagpapasya na iminungkahi na tinutupad niya ang isang layunin na lumampas sa kanyang agaran ng pagdurusa. Sa isang banda, mayroong mga patuloy na nanunuya at makatakas kay Jesus na impluensyahan ng mga pinuno ng relihiyon na nag-orkestra ng kanilang pagkondena. Nakita ng mga manonood na ito ang prosesyon bilang libangan, isang pagkakataon upang maipahayag ang kanilang pag-aalipusta sa isang taong hinamon ang itinatag na pagkakasunod. Ang kanyang panunukso at pang-iinsulto ay nagsiwalat ng tigas ng puso na maaaring umunlad kapag ulit na tinanggihan ng mga tao ang katotohanan ng Diyos. Gayunpaman, napansin din ni Longinos ang mga tunay na nagsisisi sa nangyayari, lalo na ang mga kababaihan ng Jerusalem na sumigaw kay Jesus. Ang mga babaeng ito, hindi katulad ng mga pinuno ng relihiyosong lalaki, ay tila kinikilala ang kawalan ng katarungan sa sitwasyon at tumugon ng may likas na pakikiramay. Ang pagkakaroon ni Maria, ang ina ni Jesus, at ang apostol na si Juan ay nagdagdag ng isang malalim na personal na sukat sa pagdurusa na nasasaksihan ni Longinos. Nakakakita ng sakit ng isang ina na naobserbahan ang pagdurusa ng kanyang inosenteng anak na lalaki ay dapat na humipo sa isang bagay na malalim sa gitna ng senturyon, na nagpapaalala sa kanya na sa likod ng legal na pamamaraan na ito ay may tunay na relasyon sa tao at tunay na sakit. Tulad ng sinabi sa atin ng Juan 19:25-27, si Jesus maging sa kanyang paghihirap, nag-aalala tungkol sa kagalingan ng kanyang ina, na ipinagkatiwala siya sa pangangalaga kay Juan. Ang pagpapakita ng pag-ibig ng filial sa gitna ng matinding pagdurusa ay nagsiwalat ng isa pang sukat ng pambihirang karakter ni Jesus na natutunan ni Longinos na makilala. Ang mahabagin na interbensyon ni Longinos nang inutusan niya si Simon de Cyrene na tulungan ang pag-load ng krus na minarkahan ang isang mahalagang sandali sa kanyang espiritual na pagbabagong anyo, na inilalantad na ang kanyang puso ay pinalambot ng kanyang nasasaksihan. Ayon sa Roman Military Protocol, ang nahatulan ay kailangang mag-load ng kanilang sariling mga krus bilang bahagi ng kanilang kahihiyan at parusa, at ang anumang tulong ay makikita bilang tanda ng kahinaan ng opisyal na namamahala. Gayunpaman, nang bumagsak si Jesus sa ilalim ng bigat ng krus, na humina sa pamamagitan ng pag-flag at pagkawala ng dugo, gumawa ng desisyon si Longinos na payagan si Simon na si CERN na tulungan siya. Ang desisyon na ito ay hindi lamang praktikal na idinisenyo upang matiyak na si Jesus ay nabuhay sa lugar ng pagpapatupad. Ito ay isang pagpapahayag ng lumalaking pakikiramay na umuunlad patungo sa pambihirang bilanggo na ito. Ang pagpili ni Simon de Cyrene ay hindi sinasadya. Tulad ng sinabi sa amin ni Marcos 15:21, siya ay Alejandro at Rufus tatay na nagmumungkahi na ang karanasan na ito ay may pangmatagalang epekto sa kanyang pamilya,
na kalaunan ay naging bahagi ng primitive na pamayanang Kristiyano. Ang Longinos, nang hindi nalalaman ito, ay pinadali ang isang engkwentro na magbabago sa buhay ng ibang pamilya na nagpapakita kung paano magagamit ng Diyos ang tila mga menor de edad na desisyon upang matupad ang kanilang mga pangunahing layunin. Ang desisyon ni Longinos na ipakita ang maliit na awa na ito ay nagsiwalat na ang biyaya ng Diyos ay nagtatrabaho na sa kanyang puso. Inihahanda siya para sa kumpletong paghahayag na darating sa Kalbaryo. Tulad ng itinuturo sa amin ng Micaiah 6:8, "O tao, ipinahayag niya sa iyo kung ano ang mabuti at kung ano ang hinihiling sa iyo ni Jehova. Gawin mo lang ang hustisya at mahalin ang awa at ipahiya ang iyong sarili sa harap ng iyong Diyos." Nagsisimula na malaman ni Longinos kung ano ang ibig sabihin ng mapagmahal na awa. Ang mga salitang itinuro ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem sa panahon ng masakit na landas na ibinigay sa Longinos ay isang natatanging window patungo sa isip at puso ni Kristo na nagbubunyag ng isang makahulang pananaw na lumampas sa kanilang agarang pagdurusa. Kapag ang mga kababaihan ay sumigaw para sa kanya, sinabi sa kanila ni Jesus, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag kang umiyak para sa akin, ngunit umiyak para sa kanilang sarili at para sa iyong mga anak." Lucas 23:28. Ang mga salitang ito ay nagsiwalat na kahit sa kanyang paghihirap, si Jesus ay higit na nababahala sa espiritual na kagalingan ng iba kaysa sa kanyang sariling pisikal na pagdurusa. Para sa Longinos, nasanay na makita ang nahatulang concentrate na ganap sa kanilang sariling kaligtasan at sakit. Ang pagpapakita ng altruistic na pag-aalala ay ganap na pambihira. Ang mga makahulang salita ni Jesus tungkol sa darating na pagkawasak ng Jerusalem ay nagsiwalat ng isang pananaw na lumampas sa kasalukuyang sandali na nagmumungkahi ng kaalaman at autoridad na lampas sa tao. Bilang isang nakaranas na centurion, natutunan ni Longinos na suriin ang mga tao para sa kanilang pag-uugali sa ilalim ng matinding panggigipit at ang pag-uugali ni Jesus sa panahon ng masakit na landas ay hindi umaangkop sa anumang kategorya na alam niya. Ang kakayahan ni Jesus na mapanatili ang isang walang hanggang pananaw kahit na habang nagdadala ng kanyang krus patungo sa kamatayan, ay nagpahayag ng isang espiritual na lakas na maipaliwanag lamang sa pamamagitan ng isang banal na koneksyon. Ang mga obserbasyong ito ay patuloy na pinalalalim ang lumalagong pananalig ng mga Longinos na nakasaksi sa isang bagay na lumampas sa isang ordinaryong pagpatay. Ang karunungan at pakikiramay na ipinakita ni Jesus kahit na sa kanyang pinakamadilim na sandali ay naghahanda ng puso ng Longinos para sa kumpletong paghahayag na darating kapag sa wakas ay nakarating sila sa Golgota. Ang samang epekto ng pag-obserba kay Jesus sa buong masakit na landas ay nilikha sa Longinos, isang panloob na krisis na naghahanda sa kanya para sa kumpletong pagbabagong anyo na mararanasan niya sa krus. Ang bawat hakbang ng kalsada ay nagbigay ng bagong katibayan ng pambihirang katangian ng bilanggo na ito. Nakatibayan na sumasalungat sa lahat ng mga Longinos ay sinanay na maniwala tungkol sa mga kriminal at kaaway ng Estado. Ang patuloy na dignidad ni Jesus ang kanyang pag-aalala sa iba kahit na sa kanyang sariling pagdurusa, ang kanyang makahulang pananaw at ang kanyang supernatural na pagtutol sa sakit at kahihiyan ay lumikha ng isang pattern ng mga obserbasyon na hindi maipaliwanag ng puro paraan ng tao. Bilang isang bihasang sundalo upang suriin ang mga banta at basahin ang karakter ng mga tao, si Longinos ay nakabuo ng mga talamak na instincts na ngayon ay sinabi sa kanya na ang taong ito ay panimula na naiiba sa sinumang makikilala niya dati. Ang pagbabagong anyo na nangyayari sa kanyang puso ay hindi lamang emosyonal, siya ay espiritual. Inihahanda siya na kilalanin ang banal na katotohanan nang sa wakas ay inihayag niya ang kanyang sarili ng lubusan sa Kalbaryo. Tulad ng itinuturo sa amin ng unang mga taga-Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kabaliwan kung saan sila nawala, ngunit ang mga naligtas iyon ay sa atin, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang Longinos ay handa na upang matanggap ang kapangyarihang ito mula sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng krus, at ang kanyang karanasan sa panahon ng masakit na landas ay pinalambot ang kanyang puso at buksan ang kanyang isip para sa paghahayag na darating. Ang daan patungo sa Golgota ay hindi lamang ang landas ni Jesus sa krus. Ito rin ang landas ng Longinos patungo sa pananampalataya
at ang parehong mga patutunguhan ay matutupad sa oras ng pagpapako sa krus. Ang pagdating sa Golgota ay minarkahan ang pinakahuling sandali ng pagdurusa ni Kristo at ang espiritual na pagbabagong anyo ng Longinos, kung ang lahat ng mga kaganapan na nasaksihan ay makikipagtagpo sa isang paghahayag na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang Golgota, na kilala rin bilang lugar ng bungo, ay isang site ng pagpapatupad na matatagpuan sa labas ng mga dingding ng Jerusalem, partikular na pinili upang maximize ang pampublikong kahihiyan ng mga nahatulan at nagsisilbing babala para sa iba. Tulad ng nakaranas ng senturyon, pinangasiwaan ni Longinos ang maraming mga pagpapako sa parehong lugar na ito, ngunit hindi pa nasaksihan ang isang paghahanda bilang pambihirang bilang isang napansin niya kay Jesus. Habang ang iba ay karaniwang nakipaglaban, sumigaw at kailangang pilitin na makipagtulungan, kusang naihatid si Jesus para sa pagpapako sa krus, na parang tinutupad niya ang isang layunin na malayang tinanggap niya. Ang kusang paghahatid na ito ay hindi talunin ng pagbibitiw, ngunit isang pagpapakita ng soberanong autoridad sa sarili nitong kapalaran. Tulad ng ipinahayag ni Jesus mismo sa Juan 10:17-18. Iyon ang dahilan kung bakit mahal ako ng Ama, dahil inilalagay ko ang aking buhay upang kunin ito muli. Walang nag-aalis nito, ngunit inilalagay ko ito sa aking sarili. May kapangyarihan akong ilagay ito at may kapangyarihan akong kunin ito muli. Nasaksihan ni Longinos ang kusang paghahatid na ito, kahit na hindi niya lubos na naiintindihan ang kahulugan nito sa oras na iyon. Ang paraan ng paglabas ni Jesus sa pagpapako sa krus ay nagsiwalat ng isang kabalintunaan na autoridad. Kahit na sa kanyang maliwanag na pagkatalo, pinanatili niya ang kontrol sa sitwasyon. Ang obserbasyong ito ay nagtanim ng karagdagang mga buto ng pagtataka sa isipan ni Longinos. Inihahanda ito para sa kumpletong paghahayag na darating sa pagkamatay ni Kristo. Ang mga pambihirang kaganapan na sinamahan ng pagpapako sa krus na ibinigay sa Longinos na labis na nasasaksihan nito ang isang bagay na lumampas sa isang ordinaryong pagpatay. Ang pagpapako sa pagitan ng dalawang kriminal ay tumupad sa hula ng Isaias 53:12. Ito ay binibilang sa mga makasalanan, ngunit nagbigay din ng isang dramatikong kaibahan na nagpahayag ng natatanging katangian ni Jesus. Habang ang isa sa mga kriminal ay pinagtatawanan siya, kinilala ng iba ang kanyang pagiging walang kasalanan at hiniling na alalahanin sa kanyang kaharian na natatanggap ang pangako ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo na ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso. Lucas 23:43. Ang pagpapakita ng autoridad na ito upang magbigay ng kapatawaran at buhay na walang hanggan, kahit na namamatay sa isang krus, ay dapat na lubos na naapektuhan ang mga Longinos. Anong uri ng tao ang maaaring mangako ng paraiso habang siya ay pinapatay? Ang supernatural na kadiliman na sumaklaw sa lupa mula sa ika-6 na oras hanggang sa ika-9 na oras, Mateo 27:45, ay isang kababalaghan na hinamo ng lahat ng likas na paliwanag. Tulad ng nakaranas ng senturyon, napansin ni Longinos ang maraming mga pagbabago sa klimatiko, ngunit hindi pa niya nasaksihan ang isang kompleto at matagal na kadiliman sa kalagitnaan ng araw. Ang kadiliman na ito ay hindi lamang isang solar eclipse na hindi maaaring tumagal ng 3 oras. Ito ay isang supernatural na pagpapakita ng pagdadalamhati ng paglikha para sa pagkamatay ng tagalikha nito. Ang mga huling salita ni Jesus mula sa krus ay nagsiwalat ng iba't ibang mga aspeto ng kanyang banal na pagkatao. Ang kanyang pag-aalala sa kanyang ina, ang kanyang pisikal na uhaw na tumupad sa hula, ang kanyang sigaw ng pag-abandona na nagpahayag ng paghihiwalay ng Ama habang nagdadala ng mga kasalanan ng mundo, at sa wakas ang kanyang matagumpay na pahayag na natapos, Juan 19:30. Ang bawat isa sa mga salitang ito ay nagbigay ng higit na katibayan na ang Logos ay nakasaksi sa isang bagay na lumampas sa normal na karanasan ng tao. Ang pangwakas na kumpirmasyon ng pananampalataya ng Longinos ay dumating sa oras ng pagkamatay ni Jesus nang ang lahat ng mga supernatural na kaganapan na nasaksihan ay nagtapos sa isang paghahayag na hindi maitatanggi. Nang maihatid ni Jesus ang kanyang espiritu ng mga salitang, "Ama, sa iyong mga kamay ipinagkatiwala ko ang aking espiritu," Lucas 23:46,
Ang kanyang kamatayan ay sinamahan ng isang lindol na napakalakas na ang lupa ay nanginginig at ang mga bato ay sumira. Mateo 27:51. Ang lindol na ito ay hindi lamang isang nagkakasabay na geological phenomenon. Ito ay isang tugon mula sa paglikha hanggang sa pagkamatay ng lumikha nito. Ang katotohanan na ang belo ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba sa eksaktong sandali ng pagkamatay ni Jesus ay nagdagdag ng isang malalim na espiritual na sukat sa mga pisikal na kaganapan na nasasaksihan ni Longinos. Bagaman bilang isang banayad ay hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan ng belo ng templo, maipapansin niya na ang isang bagay na mahalaga sa monumento ay nangyari sa larangan ng espiritual. Ang kombinasyon ng kadiliman, ang lindol, at ang balita ng napunit na belo ay lumikha ng isang tagpo ng supernatural na katibayan na hindi maaaring balewalain o ipaliwanag sa pamamagitan ng likas na paraan. Sa sandaling ito ng labis na paghahayag, ginawa ni Longinos ang kanyang pangalawa at pinakatiyak na pagtatapat ng pananampalataya. Tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos, ina Marcos 15:39. Ang pagtatapat na ito ay hindi lamang isang pag-uulit ng kanyang mga nakaraang salita. Ito ay isang mas malalim at kumpletong pahayag ng pananampalataya batay sa naipon na katibayan na nasaksihan niya. Ang pagbabagong anyo ng pag-aalinlangan sa naniniwala ay kumpleto na ngayon at ang kanyang pagtatapat ay naging unang banayad na patotoo ng Diyos ni Kristo na nakarehistro sa mga banal na kasulatan. Inilunsad na ibinigay ni Longinos sa panig ni Jesus ay naging isa sa mga makabuluhan at simbolikong sandali ng buong salaysay ng pagpapako sa krus, pagtupad ng hula at pagbibigay ng karagdagang katibayan ng natatanging katangian ng pagkamatay ni Kristo. Ayon sa kaugalian ng Roman, ang mga binti ng ipinako sa krus ay nasira upang mapabilis ang kamatayan bago ang mga Hudyo sa Sabado, isang proseso na kilala bilang crurifragium. Gayunpaman, nang dumating ang mga sundalo kay Jesus, natuklasan nila na namatay na siya, na tinutupad ang hula ng Exodo 12:46 at awit 34:20 na walang buto mula sa Paschal Lamb ay masira. Upang tiyak na kumpirmahin ang kamatayan, si Longinos o isang sundalo sa ilalim ng kanyang utos ayon sa iba't ibang mga interpretasyon ng teksto sa Biblia ay pinahiran ang panig ni Jesus na may sibat. Ang resulta ay pambihirang at ang dugo at tubig ay lumabas agad. Juan 9:30. Ang daloy ng dugo at tubig na ito ay hindi lamang isang normal na kababalaghan sa postmortem. Siya ay may isang malalim na teolohikal na kahulugan na itinuturing ni Juan na apostol na napakahalaga na binigyang diin niya ang kanyang ocular na patotoo. At siya na nakakita sa kanya ng patotoo at ang kanyang patotoo ay totoo at alam niya na nagsasabi siya ng katotohanan, kaya't naniniwala ka rin. Juan 19:35. Ang paghihiwalay ng dugo at tubig ay nagpapahiwatig na si Jesus ay literal na namatay mula sa isang nasirang puso. Ngunit sumisimbolo din sa mga sakramento ng binyag at pakikipag-isa na dumadaloy mula sa kanyang sakripisyo. Para sa Longinos, ang pangwakas na sandaling ito ay nagbigay ng tiyak na kumpirmasyon na siya ay nakikilahok sa isang bagay na ganap na lumampas sa ordinaryong pagpapatupad. Ang kasunod na tradisyon na nagsasalaysay ng pagpapagaling ng isang Longinos ocular disease kapag naantig ito ng dugo ni Jesus, bagaman hindi ito nakarehistro sa kanonikal na mga banal na kasulatan, ay sumisimbolo sa espiritual na pagpapagaling na tiyak na naranasan ito sa pamamagitan ng kanyang pakikipagtagpo kay Kristo. Ang nagbabago na epekto ng pagsaksi sa pagkamatay ni Jesus sa Longinos ay perpektong naglalarawan kung paano magagamit ng Diyos ang pinakamadilim na kalagayan upang maihayag ang kanyang kaluwalhatian at mabago ang buhay. Ang nagsimula bilang isang nakagawiang pagtatalaga ng militar ay naging pinakamakabuluhang pagtatagpo ng buhay ni Longos, isang engkwentro na magbabago sa kanya mula sa isang tagapagpatupad ng hustisya ng Roma sa isang saksi ng banal na hustisya. Ang naipon na katibayan na nasaksihan niya, ang dignidad ni Jesus sa ilalim ng pagpapahirap, ang kanyang pag-aalala sa iba kahit na sa kanyang sariling pagdurusa, ang mga supernatural na mga kababalaghan na sinamahan ng kanyang kamatayan, at ang pambihirang paraan kung saan siya namatay,
Lumikha siya ng isang hindi masasabing pagkumbinsi na siya ay nasa pagkakaroon ng pagka-Diyos. Ang paniniwala na ito ay hindi batay sa mga komplikadong teolohikal na argumento o hindi tuwirang katibayan. Ngunit sa direktang pagmamasid at personal na karanasan, paano Juan 1:1? Ano ang mula sa simula, kung ano ang narinig natin, kung ano ang nakita natin sa ating mga mata, kung ano ang pinag-isipan natin, at nadama ang ating mga kamay patungkol sa pandiwa ng buhay. Ang Longinos ay naging isa sa mga nakasaksi na ang patutuo ay magkakaroon ng isang espesyal na kapangyarihan dahil batay ito sa direktang karanasan. Ang kanyang pagbabagong anyo mula sa pag-aalinlangan hanggang sa isang mananampalataya, mula sa executive hanggang sa ebanghelista, mula sa sundalong Romano hanggang sa isang martir na Kristiyano, ay nagsimula sa oras na ito ng paghahayag sa Kalbaryo. Ang sibat na ginamit niya upang kumpirmahin ang pagkamatay ni Kristo ay naging instrumento ng kanyang sariling espiritual na kamatayan sa kasalanan at ang kanyang kapanganakan sa isang bagong buhay kay Kristo. Napagtanto mo ba ang lakas ng pagbabagong anyo na may tunay na pakikipagtagpo kay Kristo? Ang kasaysayan ng Longinos ay nagpapakita sa amin na hindi mahalaga kung gaano kahirap ang iyong puso o kung gaano kalayo ang pakiramdam mo mula sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay maaring maabot ka kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng iyong buhay. Sabihin mo sa akin ang mga komento, anong bahagi ng kasaysayan ng Longinos ang nakakaapekto sa iyo? Naranasan mo na ba ang isang katulad na pagbabagong anyo sa iyong sariling pananampalataya? Gusto kong basahin ang iyong mga patutuo at karanasan. Kung ang nilalamang ito ay humipo sa iyong puso at pinalakas ang iyong pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso upang hindi mawala ang alinman sa aming mga video na nagpapakita ng pinakamalalim na katotohanan ng Biblia. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang malaman din nila ang mga kwentong ito. At ngayon huwag makaligtaan ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen, kung saan matutuklasan namin ang isa pang kwento sa Biblia na magbabago ng iyong pananaw sa pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Magkita tayo sa susunod na video. Isang yakap sa Fraternal Marco.